Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmanok po. Ngayon pa tayo ulit pagbalik sa ating pagbablog mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa ay shout out muna tayo kay Andres de los Santos, Boy Dilira Vlog, Nae Cavite, Hilmar Padilla, saka itong si Rodel Medildia. Magandang umaga sa inyong lahat po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay talagang napaka-simple lang talaga po. Kasi mga kaibigan, ito kasing magamit tayo ng mga multivitamins. Kailangan ba talagang ipaliguan natin ang manok sa tuwing mag-inject sa gabi, paliguan natin sa umaga po? Yan ba talaga ay, ganyan ba talaga ang sistema mga kaibigan? Depende lang po yun mga kaibigan kasi kung naman po ay sa aking sarili mga kaibigan, dito sa manukan ko, minsan kasi depende na lang yung sitwasyon mga kaibigan. Kasi may nagtanong sa akin na, boss, ano ba talaga boss magpaligo, mag-inject tayo ngayon, ay kailangan ba talaga natin paliguan yung manok tuwing umaga po basta mag-inject tayo sa gabi? Ang iba naman dyan mga kaibigan ay magligo ngayon sa gabi, kayong umaga magligo sila, sa gabi sila mag-inject po. Ang iba naman ay pag magligo, dyan talaga mag-inject na diretso mga kaibigan. Ilang bisis ko na yan nakita mga kaibigan na paligo pa lang, doon na inject ka na po. So sa akin talaga mga kaibigan, nakasanayan ko na yun pag mag-inject ako sa gabi, injectable vitamins po sa gabi, kinabukasan talaga mga kaibigan, talagang paliguan ko po, lalo na pag medyo mainit ang panahon. Ako, napakaganda sa manok yung mga kaibigan. Pero depende lang din yun mga kaibigan. Kasi pag iba naman, pag mag-kondisyon, magligo sila ngayong umaga, sa gabi sila mag-inject po. So sa akin mga kaibigan, nakasanayan ko na kasi yun mga kaibigan, na pag mag-inject ako sa gabi, magpaligo talaga ako sa umaga po. Kasi nakita ko kasi mga kaibigan, talagang priskong-prisko yung manok po, lalo na pag maano na sila, medyo matuyo na po. Naku mga kaibigan, grabe ang parang medyo kondisyon talaga yung manok pag sa gabi sila ma-injikan, tapos kinamugahan, paliguan sila. Pag tuyo na siyang isang manok mga kaibigan, ako makita mo na napakaliksi po. Pero hindi po sa lahat ng panahon mga kaibigan, kasi nagdepende kasi yun sa panahon din. Maulan ba, mainit ba, kasi may iba-iba tayong paniniwala eh. Pero sa akin lang, sa part ko, talagang gusto ko yung mag-inject sa gabi tapos magpaligo sa umaga po. Kasi doon, yan kasi yung ganyang klaseng style mga kaibigan ay nakasanayan ko na po. Kasi dati mga kaibigan, sabi nila mas maganda daw yung magpaligo ka muna at tapos mag-inject kasi gabi. Okay naman yun, depende lang sa kung saan kayo kampante po. Kasi tayo naman mga kaibigan, may iba-iba tayong paniniwala eh. Sa akin naman mga kaibigan, gusto ko talaga mga kaibigan na sa medyo sa gabi ako mag-inject tapos sa umaga magpaligo po. Pero mga kaibigan, depende pa rin sa inyo yun. Ako naman hindi ko rin yan sinasabi sa inyo na yan talaga ang eksakto, sundin nyo yan. Ako, ayoko po. Depende na lang sa obserbasyon nyo mga kaibigan. Kasi sa akin naman, mas maganda, sa akin lang yung mga kaibigan mas maganda talaga mag-inject ka sa gabi tapos magpaligo ka sa umaga po para medyo kumalma yung manok, medyo mawala yung medyo mainit yung katawan niya, para pag tuyo niya talagang maanuhan yung kapreskuhan ng isang manok po. Kasi mga kaibigan, lalo na pag kinondisyon mo isang manok, medyo mainit yung katawan ng isang manok mga kaibigan pag kinokondisyon mo po, lalo na pag maabot na sila ng mga 2 weeks po. Nako, maganda talaga siguro na pag-inject ka sa gabi tapos kinaumagahan paligo ka para medyo mapresko yung isang manok. Kasi mga kaibigan, pag magpaligo ka ngayon tapos sa gabi mag-inject ka, baka lalong uminit yung katawan ng isang manok. Baka doon mag-umpisa yung medyo kaibigan, yung mag-upang isang manok. Sa akin lang yun mga kaibigan, depende yun sa kung saan kahiyang po, kung ano yung nakasanayan mong pamaraan. Kasi tayo naman mga kaibigan, alam naman natin yun na isa-isa sa atin ay may sarili tayong paniniwala po. Kung sa akin lang yun mga kaibigan, kasi naman ako naman mga kaibigan, lalo na sa conditioning po, medyo talagang pumipresko yung isang manok, lalo na yung babasa yung ulo nila, yung katawan na medyo mapasukan ng moisture po. Sabi nila pasukan talaga kasi yun eh, medyo basa, malamig yun eh. Kaya medyo talaga yung isang manok, mag-enhance yung kapreskuhan po. At saka doon mo makikita yung liksi nila mga kaibigan, lalo na pag medyo matuyo na sila, pabalik-balik yung mga pakilos-kilos po.
Kaya yun lang rin mga kaibigan, kahit ako mga kaibigan, magbigay ako ng medyo successive na sa mga multivitamins, katulad ng mga Enervon. So maganda talaga paliguan po, lalo na yung last 3 days before the fight. Last bigay mo, paligo ka tapos sa gabi ka magbigay, pwede rin yun, basta multivitamins lang. Kasi maganda talaga yung paliguan para mawala naman yung medyo ano niya, parang excitement ba, para medyo mapigilan yung tawag nila mga kaibigan, yung talagang gigil isang manok para mapresko siya. Hindi siya dating ng araw ng laban, medyo kalmado isang manok po. Kasi pag yan mga kaibigan, medyo mainit yung katawan ng isang manok. Ulo na, di na makontrol. Baka pagdating sa roida mga kaibigan, palo ng palo lang yan, walang direksyon po. Kaya mas maganda talaga, napaka-importante po yung paliguan natin nating manok po. Pero ang main purpose yan, paliguan mga kaibigan, sa umpisa, mawala yung mga kuto, diba? Presko yung isang manok. Pero doon na tayo sa conditioning na sign mga kaibigan, pag pinaliguan yun, maraming faktor po kung bakit. Ang iba naman, pinapiliguan para medyo hindi mag-up yung isang manok. Yun din, makibisa din yun. Mapasukan ng mixture, medyo makontrol yung gigil ng isang manok. Isa din yun, makibisa kasi lalo na mga handler na big time, makibisa, hindi mo alam kung bakit pinapiliguan yan. Kasi naman, sinasabi ko palagi po na maraming dahilan, maraming faktor, kumbaga, ito kasing mag-obserba ka ng manok, kaibigan, nahirapan ka po kasi hindi naman yung magsalita. Yung sa iyo, kaibigan, obserbasyon lang talaga. At saka, napaka-importante, kaibigan, na talaga pagdating mo na sa conditioning, focus ka po. Ay talagang, anuhan mo ng panahon, kaibigan, na makitaan mo isang manok, kung ano yung mga kinikilos nila, ano yung mga dinaramdam nila bilang isang manok na kinukondisyon po. Kasi importante yun, mga kaibigan, lalo na pagbaliwala ka lang, nako, nahirapan ka po kasi di mo alam, mga kaibigan, kung ano yung actual na sa laban, ano yung makikilos sa isang manok. Baka sagasa yung isang manok, wala na sa wala na sa focus. Talaga mag-suffer tayo dyan, mga kaibigan. Kaya itong pag-inject tayo, magpaligo, kahit ganong klase lang yung bagay, mga kaibigan, na maliit na bagay lang yun, pero pag ang impact doon sa manok, mga kaibigan, ako malaking bagay po yun. Kasi ang iba naman, mga kaibigan, hindi nila paliguan, tuloy-tuloy na hanggang di upayat na talaga. Baka masyadong mainit yung katawan ng isang manok, di na niya kontrolado yung mga kilos niya, baka short na yung mga palo niyan. Isa din yun, mga kaibigan. Kaya yung ibang klase, ibang mga manok, mga kaibigan, magtaka ka lang, dito walang mga palo, kinukondisyon naman kasi nag-up yung isang manok po. Kaya itong paligo, mga kaibigan, napaka-importante po. May nagtanong sa akin, mga kaibigan, boss, ilang bisis pa talaga paliguan yung isang manok? Depende lang yun sa obserbasyon mo po. Hindi ka magbase sa kung ano may yung kung marami na yung mga kuto, di paliguan mo, di ba? Napaka-importante, bago ka magkondisyon, paliguan mo muna yung manok, purga ka, tapos kinabukasan mag-inji ka, tapos ligo ka kinabukasan ulit, para naman medyo makuha talaga yung ng isang manok, kaibigan, yung talagang napaka-presko ng kanilang pakiramdam. Pinaka-importante po yun. Kasi hindi lumalabas yung mga palo na tinatawag natin palong may galit pag medyo nakulangan sa yung isang manok po, medyo bitin siya sa pagbigay mo ng pagkain, pagbigay ng vitamina, timing sa pagbigay ng vitamina. Kasi mga kaibigan, napaka-importante po yun. Diba? Bilang isang magmamanok, kahit hindi tayo mga dito na handler talaga na pero kailangan natin pakiramdaman yun, mga kaibigan, para naman matuto tayo po bilang isang magmamanok. Kasi dito sa conditioning na part, mga kaibigan, ito ang pinaka-the best po, at saka itong mag-alaga tayo ng mga sisiyo. Pero sa akin, itong mag-conditioning talaga, mga kaibigan, lalo na pag manalo, kahit mga ulutan lang, okay lang yun. Natural, di naman tayo naghanap ng mga big time dyan, yung tinatawag nila magigtaan. Hindi naman tayo nag-ambisyon dyan, mga kaibigan. Sa atin lang na manalo yung manok natin. Kaligayahan natin hindi po natin po. Napakaganda, mga kaibigan, saka napakasaya po. Kaya bilang isang magmamanok, yun talaga ang kunin natin, mga kaibigan, na talaga mag-obserba tayo. Lagi kong sinasabi yan, kahit na maliit na bagay yan, pakialaman mo po bilang isang magmamanok. Kasi, mga kaibigan, pag baliwala lang yan sa'yo, kasi sabi, wala yan, okay lang yan, naku, wag po, kasi napaka-importante po yun, mga kaibigan, lalo na pag medyo dumating ka na sa medyo marami ka ng manok, marami ka ng kinukondisyon, kasi ang nakasalalay dyan, mga kaibigan, pira po. Kaya
yun po, ay ito naman sa atin mga kaibigan, hindi naman tayo palagi naman natin sinasabi ito na hindi ho kayo inobliga na sundin kung mga sinasabi natin. Ang sa atin lang po ay talagang usapang magmamanok lang mga kaibigan. Enjoyment lang kumbaga mga kaibigan ba? Kasi naman itong pinag-usapan manok po, nako, napakahaba ng oras, napakatakalang oras, lalo na pag-usap-usap lang kayo dito sa mga kaibigan mo na mahilig dito mga manok. Nako, kulang yung isang araw mga kaibigan, totoo yan. Kaya tayo, dati mga kaibigan, bata pa ako, pag matalo ako mga kaibigan, pag uwi ko sa bahay, parang ayoko nang magpakain po, parang mawalan ako ng gana mga kaibigan. Pero pag manalo ka, nako, grabe talaga, napakaliksi mo, parang makatanggal ng stress mo. Kaya ito sa atin mga kaibigan, ako na-enjoy talaga ako, lalo na sa breeding, lalo na pagdating ng mga 8 months ng manok na medyo maganda na, nako, para bang napakaganda ng natin mga kaibigan na feelings ba. Kaya yun pala mga kaibigan, ito pala may kaibigan tayo sa nag-order tayo ng manok ng Jerry Jenkins mga kaibigan, pero ang ginagamit niyang Jerry Jenkins ay imported po, pure, at saka pero ang kinukrus nila mga kaibigan ay sa 5K na mga babae na galing sa raid po. Nakuha tayo ng isa mga kaibigan, pero medyo may kamahalan, pero okay lang yun mga kaibigan, kasi padalhan daw niya ako ng mga 5 manok mga kaibigan na talagang Jerry Jenkins yung pormahan po, mga bandirado. Pero nag-breed po siya mga kaibigan, nagpapili ako na video kasi gusto niyang ipabahagi ko mga kaibigan bilang isang vlogger po. Kasi tayo na may small time po. Ipamahagi ko daw, ipa-giveaways, pero hindi, giveaways na ibigay po. May bayad pa rin, pero mura lang mga kaibigan. Katulad lang dun sa akin na mga pang-street breed po. Yun ang presyuhan, pero pinapapili ko talaga dun sa handler mga kaibigan. Yung medyo light dito, yung mga may bandira talaga. Kung may bandira na talagang pantay po, talagang maganda mga kaibigan. Depende na lang sa makaunan nyo dyan mga kaibigan. Siguro mga 7 months, 8 months from now siguro mga kaibigan. Ngayon, ano yun? January, February, March, April, May, June, July, August, September. Mga September siguro mga kaibigan. Baka ipadala na sa atin yun. Sa akin naman mga kaibigan, wala naman ako doon mga kaibigan. Gusto ko lang na makapamigay din tayo, makapabahagi din tayo kasi yung farm na yan mga kaibigan, sa Samis po, ay yun ano po, sinasabi ng ABC, Balitay Game Farm po. Pinapabinta sa atin para daw ma-commercialize din yung area niya doon. Yun po mga kaibigan, tayo naman po hindi naman ako nagpatong, wala. Katulad din ng presyo, patulad sa akin mga kaibigan, sa pagkuha ko. Gusto lang daw yung may pa-share po kasi napakaganda talaga yung mga Jerry Jenkins mga kaibigan. Depende na lang sa makauna po. Papili ko dyan, ko yan dito sa mga limber mga kaibigan. Kaya pinapapili ko yung mga napakaganda po, yung mga may bandira talaga na medyo may pagkapunkan dito. Kasi yung mga ganong klase mga kaibigan, hindi ka magkamali kung ano mang klase yung sweater na i-cross mo kasi galing din yan sa puso mga kaibigan. Katulad ng Golden Boy, 5K. Pare-pareho lang din yun mga kaibigan. Kaya kinukuha ko talaga yung gusto ko yung may bandira kasi yung mga nakapanood sa atin. Gusto rin siguro niya na mga typical sweater talaga makuha natin. Gusto ko i-cross sa Golden Boy tapos i-breed out natin. Balik natin sa Golden Boy po para yung Golden Boy natin magkabandira po. Kaya kung pagdating dito mga kaibigan, depende na lang sa makauna po. Kasi sa akin naman dyan mga kaibigan ay ay talagang hindi ko ipadala dito kundi maganda mga kaibigan. Talagang magandang manok talaga. Yung may mga bandira mga kaibigan para kung sino may makakuha doon. Ay talagang tayo, maisipan tayo kay Busmakaw para ito galing Jerry Jenkins, di ba? So hindi tayo nag-breed mga kaibigan. Parang pinapag-giveaways na lang sa atin, ba? Di, giveaways na pinapamigay po. May bayad pa rin, pero sa pinakamurang halaga mga kaibigan. Sa akin yan, pagdating dyan, depende na lang sa makauna dyan mga kaibigan. Talagang yun din ang ating parang parapol mga kaibigan, ba? Pero may bayad yan, depende na lang yan sa makauna po. Pero pinapapili ko talaga yung mga magagandang klase mga kaibigan. Yung pormahan, yung tayo, para naman maanuhan nyo, ako po, medyo ma-remember nyo ba ako mga kaibigan na ito galing to kay Macau, ganun. Pero napaka lang po, katulad lang yung sa akin mga kaibigan ng mga street breed natin na binibigay po, yun lang po. Sa akin dyan mga kaibigan, sa makauna lang po, ay tayo naman po ay talagang usapang magmamanok, gusto tayo makatulong kasi tayo na may mga kubring magmamanok lang, mga gilid-gilid boys. Palagi lang sinasabi yan. Kaya yun lang po mga kaibigan, yun lang ating mag-share sa araw na to. Ay talagang magandang morning sa ating lahat po.